Alam mo ba na may bagong pag-asa para sa libu-libong Pilipinong senior citizens na umaasa sa buwan ng pensyon mula sa SSS? Sa dami ng balita na kumakalat ngayon, iba-ibang post sa Facebook, tsismis sa kanto o mga maling impormasyon sa YouTube, mahirap na tuloy malaman kung alin ba talaga ang totoo. Pero ngayong araw, tutulungan kitang linawin ang lahat. Kung isa ka sa mga lolo o lola o kahit kamag-anak na nag-aasikaso ng pensyon ng magulang o tiyuhin, ito ang video na hindi mo dapat palampasin dahil may magandang balita. May bagong proposal at planong pagpapatupad na magbibigay ng PH na 00 buwan ng pensyon sa mga kwalipikadong SSS pensioners simula sa 2025. Pero teka lang, hindi ito automatic. May proseso, may kailangang i-update at may mga dokumentong kailangan mo munang ayusin. Ang tanong, paano mo ito makukuha? Kwalipikado ka ba? Ano ang mga dapat mong ihanda simula ngayon pa lang? Ito ang mga tanong na sasagutin natin ngayon hindi base sa haka-haka, kundi sa aktual na guidelines mula sa SSS at mga opisyal na balita. Hindi mo na kailangang manghula o maniwala sa mga clickbait na 20 na 00 agad-agad. Dahil dito, kumpleto ang detalye, malinaw ang paliwanag at tunay ang layunin, matulungan kang makuha ang benepisyong karapat-dapat para sa'yo. Kaya kung gusto mong malaman ang bawat hakbang kung paano mo ma-enjoy ang PH na 00 pension sa 2025, simulan na natin ang gabay na ito para sa iyo, para sa pamilya mo, at para sa mas maayos mong kinabukasan. Kaya tara, simulan na natin ang gabay na ito. Una sa lahat, kailangan nating malan kung saan nga ba galing ang balitang ito tungkol sa ₱1,000 na pensyon. Sa mga nakalipas na buwan, lumabas ang ilang panukalang batas na layuning taasan ang buwan ng pensyon ng mga senior citizens na miyembro ng SSS. Hindi na kasi sapat ang P2, bongo hanggang patnalibongo na karaniwang natatanggap ngayon lalo't tuloy-tuloy. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot, kuryente at iba pang gastusin sa araw-araw. Kaya maraming mambabatas at civic organizations ang nagsusulong na itaas ang minimum pension at isa sa mga panukalang pinag-uusapan ay ang pagbibigay ng libong monthly pension simula 2025. Pero bago ka masyadong ma-excite, dapat malinaw na ito ay hindi pa 100% na-aprobado sa lahat ng ahensya. Nasa proseso pa ito ng pag-apruba, deliberasyon at posibleng pagpondo ng gobyerno. Gayunman, ang mahalaga, may malinaw na direksyon na gustong tahakin ng pamahalaan at yun ay ang bigyan ng mas maayos at desenteng benepisyo ang ating mga senior citizens. Kaya habang inaantay natin ang final approval, dapat nang maghanda ang bawat pensioner. Paano? Sa pamamagitan ng pag-update ng records, pag-check kung active pa ang SSS, number mo at pagkuha ng mga dokumentong maaaring hingin kapag sinimulan na ang bagong pension scheme. Ngayon, para sa mga bagong retires o iyong mga malapit pa lang mag-retire, importanteng malaman muna ang ilang requirements ay nagsisimulang baguhin at ayusin na ng SSS bilang paghahanda sa 2025 rollout. Halimbawa, kung ikaw ay may incomplete na contributions, baka hindi ka agad ma-qualify sa full amount ng pension. Maraming pensioner ang hindi aware dito, kaya nagugulat na lang sila kapag maliit ang nakuhang pension o na-delay ang application nila. Isa pa sa mahalagang usapin dito ay ang pagiging updated sa contact information. Marami sa ating mga lolo't lola ang hindi na updated ang cellphone, number o email sa kanilang SSS account. Ang problema kapag may bagong announcement o requirement, hindi sila agad nakakatanggap ng abiso. Kaya ngayon pa lang siguraduhin tama ang iyong contact info para hindi ka mahuli sa anuman at huwag kang mag-alala kung hindi ka techie. Pwede kang humingi ng tulong sa anak mo, apo o kahit kamag-anak na marunong sa online systems. May ilan din sa ating mga kababayan na sa probinsya nakatira at nahihirapang pumunta sa city branch ng SSS. Good news! Dahil unti-unti nang in-expand ng SSS ang kanilang online services at partnership sa mga barangay at LGUs para sa mas accessible na serbisyo. Ang ilan sa mga LGUs ay may mga schedule kung kailan nagkakaroon ng SSS Help Desk sa Barangay Hall. Kaya, makabubuting magtanong-tanong ka rin sa opisina ng kapitan o sa Senior Citizens Association sa inyong lugar. Ngayon ang tanong ng karamihan, automatic ba itong PH na 00 na pension para sa lahat ng SSS pensioners? Ang sagot, hindi po. Ayon sa mga nakalapormasyon, ito ay magiging base sa klase ng iyong contribution, taon ng iyong pagiging miyembro at kung ilang buwan o taon kang nakapagbayad. Ibig sabihin, may qualification process pa rin.
Pero kung ikaw ay matagal ng miyembro ng SSS at consistent ang iyong hulog, malaki ang posibilidad na makuha mo ang maximum pension under the proposed adjustment. Para naman sa mga hindi regular ang contribution o may mga tao na hindi nakapagbayad, huwag kang mawalan ng pag-asa. May mga paraan pa rin para makabawi at makaabot sa required na hulog. Maaari kang mag-voluntary contribution ngayon habang may oras pa. Ayon sa SSS, ang mga voluntary members ay pwedeng maghulog ulit ng kanilang contribution, basta't active pa ang kanilang membership. May mga nagtatanong din kung kailan daw eksaktong magsisimula ang PH na 1,000 piso pensyon. May petsa na ba? Sa ngayon wala pang final date na inilalabas ang SSS. Ang malinaw lang ay target itong ma-implement sa unang bahagi ng 2025 kapag natapos na ang legislative approval at nailaan na ang pondo. Kaya ngayong 2024, critical na taon ito para sa preparasyon, dokumentasyon at edukasyon ng mga pensioner. Ito ang panahon na kailangan mong maging alerto sa mga announcements, magbasa ng legit sources at umiwas sa mga scam. Speaking of scams, ito pa ang isang malaking issue sa mga senior citizens. Madalas silang punterian ng mga manloloko na nangakong ayusin daw ang SSS pension, kapalit ng bayad. Tandaan mo, ang tunay na SSS ay hindi humihingi ng bayad para sa pagproseso ng pension application. Lahat ng serbisyo ay libre at dapat dumaan lang sa opisyal na channels. Kung may nag-text, nag-PM o tumawag sa una. Sa mga anak at apo naman ng mga pensioner, malaking bagay kung kayo mismo ang tumutulong sa kanila para ma-update ang kanilang SSS account. Kahit simpleng pag-apply ng UMIDID, pag-update ng beneficiaries o pag-follow up sa loan balance, malaking ginhawa ito para sa ating mga lolo't lola. Marami rin ang nagtatanong kung pwede bang pagsabayan ng SSS pension at iba pang government benefits tulad ng GSIS or Senior Citizen Pension. Ang sagot ay depende sa kung anong klaseng pensyon ang tinatanggap mo at kung anong batas. Ang sumasaklaw rito, may mga kaso na pwedeng sabay lalo na kung ito ay galing sa magkaibang ahensya at base sa magkaibang membership. Pero para sigurado, dapat mong itanong mismo sa branch office ng SSS o sa DSWD lalo na kung may Senior Citizen Pension ka na galing sa local government. Ngayon habang hinihintay pa natin ang final approval ng PH na USIL pension, ang pinakamagandang gawin mo ay maging proactive. Ibig sabihin, huwag mong antayin na biglang dumating ang petsa at wala kang alam sa proseso. Sa halip, magap sa paitanong, pag-update ng records at pag-aaral kung paano mo mapapalakas ang iyong retirement benefits. Kung meron kang internet access at kung sa tingin mo ay may kaibigan ka, kapatid, tiyuhin, kapitbahay o kabarangay na hindi pa alamang tungkol sa na Sir Piso Pension update na ito, huwag mong kalimutang i-share ang video sa kanila. Dahil minsan ang isang simpleng impormasyon lang ay pwedeng magbago ng buhay ng isang senior citizen. Isipin mo kung gaano kagaan ang buhay ni Lola o ni Lolo kung dadagdag pa ang PH 5,000 o nalibongo sa dati nilang natatanggap, pambayad sa kuryente, pambili ng gamot o pandagdag sa pagkain araw-araw. Kaya kung ikaw ay isa sa mga libo-libong Pilipino na umaasa sa SSS pension para sa iyong retirement, ngayon ang tamang panahon para kumilos. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag mong hayaang mapag-iwanan dahil sa darating na 2025. May bagong pag-asa at ang sinalibo na pensyon na ito ay hindi lang numero. Isa itong simbolo ng pagkilala sa bawat pawis, bawat taon ng pagtatrabaho at bawat sakripisyo mo para sa pamilya at bayan.